Isang magandang araw mga kababayan, News That Matters po nagbabalik na naman at ating panoorin at alakayin tong video na to na ang tampok dito. Itong si Congressman Ridon na itong ay pinag-iinitan si Magalong dahil nga wala nagpapasikat na naman tong bayawak na to mga kaibigan kasi wala pang mga magagandang balita ngayon kaya tong Jollibee na to nagpapasikat, nagpapauto na naman sa mga tao. Akala niya mauuto niya tayo mga kababayan. Eto, umpisa na po natin na wag na nating patagalin yan. Sir, unahin lang natin, may statement po kayo about, paki-elaborate lang po dito nga pa rin sa issue ng flood control at yung mga pumupuna, si Mayor Magalong, may mga issues siya about sa Infracom and sa House. Your latest comment? Wala naman kaming narinig na bago niyang statements tungkol po doon sa House Infrastructure Committee. Pero siyempre, nagpasa rin siya kahapon Papasikat kasi na naman tong bayawak doon sa mga proceedings. At yung talagang bakit daw siya umalis bilang bahagi po, Special Advisor, Investigator ng ICI. I think very important na maglinaw tayo dito kasi siyempre, parang ang binabanggit niya, isa doon sa mga dahilan, bakit daw siya umalis bilang Special Advisor, ay dahil ipinupukol daw po sa kanya yung pong usapin po ng proyekto po ng tennis court, 110 million sa Baguio City. But very important na yung pong mga crusaders po natin laban sa korupsyon, para sa good governance, transparency and accountability, dapat pumapayag sila ng public scrutiny over their own affairs. Kasi hindi man simpleng bagay po yung aligasyon laban sa proyekto pong ito. Main player, central personality ang mga diskaya sa flood control corruption. So ang expectation natin, syempre kay Mayor Magalong, magibukas siya doon sa pagsisiyasat dito po sa mga detalye po ng proyekto ng 110 million tennis court. And to be fair sa kanya, I think yung most recent update this morning, naglinaw siya, sinabi niya na ito po ay dumaan sa proseso. In fact, meron pa silang mga pinapaayos sa mga diskaya, and more importantly, minura pa daw niya yung mga diskaya. So I think ang susunod na kailangan natin malaman from here would be, totoo bang minura niya ang mga diskaya na nagpunta daw sila sa Baguio City para ayusin po yung proyekto. But again, we have to go back to the fact na it has taken Mayor Magalong such a long time to basically disclose this fact to the public. Kasi alam po ninyo, lumabas yung mga pangalan ng diskaya early August of this year. Tapos, inadmit ng mga diskaya na meron po silang control pa rin over their other firms like St. Gerard nung pong first Blue Ribbon Committee hearing noong September. Tapos lumabas po yung news report na meron pong anomalya supposedly dito po sa tennis court late September, around 2021 po ng September. Pero walang kahit anong pagbanggit si Mayor Magalong sa bagay po na ito. So I think ang expectation ng publiko sana sa kanya dito ay nung lumalabas pa lang yung pangalan ng mga diskaya, dapat binanggit na niya. Dapat meron na siyang full disclosure na, by the way, sa amin pong lungsod ay meron pong proyekto mga diskaya at sa kanya ilalahad po yung kanya pong paliwanag. Pero hindi po niya yon ginawa. Kasi kailangan natin balikan yung mga binabanggit niya. Ang sabi niya, ito po ay dumaan sa Alam niyo mga kababayan, itong si Jollibee na to, nanggigigil talaga ako sa kanya kung magsalita. Akala mo perfecto no? Itong si Magalong, wag mong tinitira ng ganyan dahil malinis adikarin ni Mayor. Hindi katulad mo na puro ka lang ngawa ng ngawa ng tokwa ka. Siya, meron siyang malasakit sa puso. Kaya siya nag-resign dahil meron na siyang natuklasan at hindi niya na matiis. Siyempre, yung wala rin sense kung ayun na, malaking isda na yun na nakita niya. Doon na sa mga interview, papakita ko sa'yo, Jollibee. Nantok ka, nanggigigil ako sa'yo. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa record? Makinig ka, Jollibee. Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter, kasi sirain pa kami. So,
It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor, when in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were DPWH officials at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt yan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood. Yan, livelihood program na ha. Ginagawa ng There should be 5 major business. Pangungurakot nila. Funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong Ano yung mechanism? sagot sa And that's the reason why we're mga pursuing patutsada mo? this transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter, sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot. Oh, Jollibee, bossing. O narinig mo po si Mayor Magalong, yung sinabi niya, yung natuklasan niya nga yung mga kabalbalan nyo dyan sa mga gobyerno. Hindi lang mga DPWH, pati lawmakers na rin. Katulad nyo, mga congressman kayo, yung mga amo nyo, yung mga, yan sila Tamba Bonjing, tsaka yung isa yung lumayas na nagtago na. Oh, ngayon, ba't patutsada ka ng patutsada tungkol sa kanya? Ba't di nyo mo palabasin yung mga amo mo? Ba't si Romualdez, ba't di na lang pumunta sa Senado para paliwanag lahat yung mga ninakaw na bilyon-bilyon na pera namin? Diba? Yung transparency na sinasabi ni Mayor Magalong, ngayon nga, pag nahuli na sila, yung mga kabataan na katulad ninyo, wala na. Kasi nga, yung pagka nag-react sila, ganyan, damay-damay na, syempre, hindi na lang nila inano. Kasi alam, nagkakaanuan na nagkakatakpanan na, pinagtatakpan kasi damay-damay na yung mga DPWH na yan o kaya yung mga lawmaker na yan. Sila din yung mga nag-aambag ng pondo. Sila na yung nagkikikbakan. Yun ang yung mga nangyaring hearing ngayon, yun yung nakita ni Mayor Magalong. Tinanggal siya kasi may alam niya na kung ano yung kahinat na ng kaso. Nandun na siya Kaya kahit di na siya, kahit na nag-resign, lumuwag yung kanyang kalooban dahil nga at least kasama niya ng pamilya niya. Ngayon, kinukuha siya ng maging investigator tapos tatanggalin din. Ano yun? Nagkakaloko na lang tayo. Tignan mo, ang dami mo na siguro nakurako. Tignan mo naman yung pisngi mo. Sila kiyan na, anak ng toko, ang garapata. Siya nakikialam sa galaw po ng BAC at ultimately, naibigay na lang po sa mga diskaya po yung pong proyektong ito at hindi niya alam na may problema yung mga diskaya noong 2022. But kailangan natin balikan These are the exact same reasons of each and every district engineer over the course of the hearings, na all of these projects had undertaken correct and proper public bids. Kaya nga, ang inaasahan talaga natin sana, maging bukas si Mayor Magalong sa full public scrutiny over questions relating to the 110 million tennis court project. Why is it a problem if hindi niya agad dinisclose yung na-mention po ninyo? What does it say about him? Siyempre, it says a lot about his commitment to transparency and integrity and accountability. Kasi siyempre, if you really wanted to be transparent, dapat binanggit mo rin at the first blush na, by the way, meron akong Diskaya project dito, pero huwag kayong mag-alala, walang problema rito. Pero from the initial disclosure of the Diskayas by the President, Mayor Magalong had not mentioned anything about the Diskaya project in Baguio City. It took a news article for this particular project to be disclosed to the public. So you think deliberate About the Diskaya project in Baguio City. It took a news article for this particular project to be disclosed to the public. So you think deliberate Ay, lako, anak ng toko.
Sir Jollibee, ano ba ang punto mo dito? Ang punto dito, yung mga kaya nga tayo may kaso at hinire si Magalong para mag-imbestiga. Hinire siya ng presidente para imbestigahan yung pagnanakaw ng mga kawatan na yan. Yun ang point dito, huwag mo lang ilihis. At saka hindi siya perpekto. Walang perpektong tao eh. Yung nga yung mga nandyan eh, yung mga amo mo, pinagtatakpan mo. Sila ay may nasasabi ba kayo? Yung taong walang kasalanan, dun kayo tumitingin ng mga mali. Ang unahin nyo muna, yung mga pagnanakaw dyan, yan ang unahin muna natin. Which is yung pera ng taong bayan ang na-involve dito. At yung mga pera namin, yun ang ibalik nila. Kaho, hindi po nyo i-disclose ang isang bagay na supposedly, you are championing good governance, accountability, transparency. Parang it basically imputes something on your credibility as a crusader. Hindi ba? So, meron naman hong ways forward towards this. Dapat ho, buksan ho talaga lahat ng mga dokumento relating to the tennis court project. Ang sinasabi naman ho ni Mayor Magalong, ang problema lang daw po dito yung pintura sa tennis court, no? Dahil pinamadali na po ng syudad yung pong paglalatag at pagtatapos nito pong proyektong ito. No? So I think yung kumbaga, further transparency and explaining would be the next steps for the matter relating to the tennis. Pintura. Kung yung pintura na pinagpuputok ng butche mo, Congress, ba't di mo na nila tignan yung mga ghost project dyan, yung mga tulay na hindi nagagawa, anak ng tokwa. Lahati lang na parang skeleton. Yung pintura lang ang may pinaka-issue mo dyan para siraan mo ang credibility ng isang tao. Maling-mali ka dyan, Congressman. Mag-research ka muna. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Na dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Sobra na yan. Yun ang hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao. Kaya mga kababayan, sa susunod na eleksyon, alam na natin yung kung sino ang karapat-dapat na nasa gobyerno, mga kababayan. Kaya itong si Mayor Magalong, wag ho nating pabayaan at suportahan po natin siya. Dahil siya ay may malasakit sa atin, sa mga kapwa nating Pilipino, mga kababayan. Huwag po nating ibalik sa serbisyo yung mga korap na pulpul, mga kawatan. Hindi po sila nababagay dito sa atin, mga kababayan. Dahil ang pinaglalaban natin dito yung pera natin. Maraming salamat po, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Huwag niyong kalimutan, News That Matters. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, like at i-share ang ating mga videos at nang sa ganun at napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po and God bless.